Ito na nga pala guys, ang continuation po guys ng paggawa po namin ng farrowing pen ng gagawin po naming inahin na baboy. At ito nga po pala guys yung baboy na ilalagay po namin dito. Ayan, so natutulog po siya ng mahimbing habang kami po ay nagpupukpok po dito. Ayan, so guys, nakapaglagay na po pala kami dito ng 4 po na kawayan. At ang mga kawayan po na ito guys ay talagang matitibay dahil po mga puno po itong ginamit po namin dito. At kung napapansin nyo po guys, ipapakita ko po sa inyo sa pagkakataon pong ito kung paano po namin binuo itong gagawin po naming farrowing pen. So, dun sa unang video po guys ay kinakabit po namin itong mga bakal po na ito. Ayan, so ngayon po guys, ito na po siya, naikabit na po namin yung 4 po na kawayan na pinaka-pundasyon po nito. Ayan, so guys, yung mga gitna po niyan guys ay usiw na lamang po ang ilalagay po namin sa mga gitna po niyan. So itong 4 na kawayan po na ito na lamang po kasi ang pinaka mahalaga po dyan. Dahil ito po ang magdadala po ng bigat ng baboy kapag ang baboy po ay sumandal po dyan. So, yan. Kung napapansin nyo po guys, ang kawayan po namin guys ay talagang wala po siyang butas sa gitna. Talaga pong solid na solid po yan guys ang mga kawayan namin na yan kinuha. Kasi po talagang magugulang na po yan. Tapos, mga puno po yan. Sagad na sagad po yan sa puno ang pagkuha po namin dyan. Kaya talagang napakatibay po nito guys ng pagkakagawa po namin dito po sa farrowing pen po na ito. Kaya sa yung mga kawayan guys na luma sa gilid, ayan po ay tatanggalin din po namin yan pagka naikabit na po namin ng maayos itong ginagawa po naming farrowing pen. Ayan, so sinisimulan na po namin tanggalin yung iba para na sa ganun po mamaya ay hindi kami mahirapan. At actually guys, ang ginawa po namin dito, inilagay na po muna namin itong baboy sa gitna sa loob po nung ginagawa po naming farrowing pen bago po namin sinaraduhan ng tuluyan yung isang side. Ayan, so nagpapalambing po itong ating anak habang tayo po ay gumagawa dito. Ayan, gustong gusto niyo po guys na lagay po siyang hinihimas-himas na ganyan. So ganyan po, yan po talaga guys ang kanyang bisyo. Minsan po guys talagang dumadamba pa yan para po maabot lamang siya at para lamang po magpahimas sa nag-aalaga po sa kanya. At sa mga magtatanong po kung ano po yung usiw na sinasabi ko po, yun po guys yung isang uri po ng kawayan din po na maliliit lamang. Maliliit pero mahahaba. Pero usually po talagang mga tuwid po sila. Yun nga lang po guys, ang nakuha po namin medyo liko-liko po yung nakuha namin kagaya po nito. Yan, medyo liko po siya. So, pero yan guys, madali naman po yang i-bend. Sumusunod naman po yan at madaling ituwid po yan guys. So, ito po yung ginawa naming pangitna dito kasi po talagang ang hirap po talaga guys kumuha ng kawayan sa pagkakataong yan dahil nga po maulan nga po. Kaya, yan lamang po guys ang nakuha namin na kawayan. At isa pa guys, mga libre lamang po kasi yan, hindi po tayo pinagbabayad ng may-ari. Kaya nakakahiya din po guys kung kukuha po tayo ng maraming kawayan. Kaya so, ayan, sa pagkakataong ito guys, kinakabit po namin yung mga panggitna. Kasi ito po din ang magiging suporta po dito para nang sa ganun po ay tumibay pang lalo ito pong ginagawa po naming farrowing pen. Ayan guys. So, kailangan talaga guys, masanay na po itong baboy natin na nasa loob po ng ganitong farrowing pen. Nang sa ganun po masanay siya sa maliit na espasyo, yung atras abante lamang po siya. Yan, kagaya po yan guys, yan po kasi ang bisyo niya, yung tumatayo po siya sa pader. Yan, so talagang actually po guys, sabi ng iba, delikado daw po yan, lalong-lalo na po sa mga buntis na baboy. So ngayon po habang AI pa lamang natin sa kanya, aagapan na po kaagad natin siya, kaya ginawa na kaagad natin siya ng sarili niyang farrowing pen nang sa ganun po hindi na po siya makadamba sa kanyang kulungan. So dito po guys, atras at abante na lamang ang magagawa po niya dyan. So may iwasan po yung sampa-sampa niya sa kanyang kulungan at may iwasan po yung injury o kaya may iwasan po yung makunan po yung baboy dahil po sa ginagawa po niyang mga activity dyan sa loob ng kulungan. Ayan, so ang ginamit po namin guys panali po dito ay mga alambre. So yung mga alambre po na yun guys, doble po yung ginagamit dyan ni Utol.
para na sa ganun ay talagang matibay po yan. So far po guys, talagang sinubukan po namin, talagang matibay po itong ginawa po namin na ito. Ayan, so talagang ito guys ay talagang napakatipid po talaga ng pagkakagawa po namin dito. Unlike po kasi guys, kung magpapagawa po kasi kayo ng farrowing pen na bakal, guys, gagastos po kayo. Usually yung iba po gumagastos po talaga ng 20,000 pesos sa farrowing pen pa lamang po. So talagang malaking gastos po yon. Ngayon, dahil po sa tayo ay nagsisimula pa lamang po sa pag-aalaga ng baboy, mas mainam po talaga na ganito po muna ang gamitin po natin, nang sa ganon po ay hindi po tayo mabigla sa mga budget na kakailanganin po natin. Ayan, dito po kasi guys, sa ganito pong sistema kasi, talagang sipag at syaga lamang po. Kailangan lang talagang umakyat ng bundok, manguha ng mga kawayan, at ibaba po yun, hakutin, talagang masakit po sa katawan. Yun nga lang po, talagang tiis lamang po. So ayan guys, ipapakita ko po sa inyo nung natapos na po namin ang farrowing pen. Ito na po siya guys, maayos na po, at lalagyan na lamang po namin ito sa ibabaw ng mga kawayan para hindi po siya makatayo. Maraming salamat po guys sa inyong patuloy na pagsubaybay. Paki-follow, like and share po ng aming video.